diyan sa Senado, dininigo yung yung mga reclamation. Nako po, ang daming mga kadahilanan talaga Kinakailangan ito sa pag-unlad, unlad ng diyan pala diyan sa yung mga reclamation sa Manila Bay. Puro yung mga handling, harbor center kung tawagin, Nako, milyong pera pala pinag-uusapan diyan, At ang kalikasan natin, yung environment natin, yung atin mga tinatawag na watershed na ganyan, wetlands, nababalahura. Isinasakripisyo sa ngalan po naman ng kwalta, ng pag-unlad. Negosyo. Dahil sabi nga nila, paano naman kung wala negosyo, wala kita, mga Pilipino. Yun po, baka doon sa ilan. Speaking of mga environment clearance, yan ang nagiging yan ang nagiging dahilan para yung mga protected areas, yung mga watershed, mapakialaman at ilagay sa komersyo. Na dati-dati hindi pwedeng pakialaman ng tao, Kaya lang hindi naman po pwedeng matituluhan yan, di ba? Pero kung may kutsabaan, nangyayari yan. Ay hindi lang yan nangyari diyan sa may Parañaque, Las Piñas watershed area. Marahil sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa yung hindi na napapansin. Hindi na napapansin ng mga ng mga mamamayan ng mata ng publiko, ng mata ng bayan, di ba? Mata ng bayan. Minsan ang makalulungkot, yung mismo pang na atasan, mandato na magbigay ng proteksyon sa kalikasan doon sa mga yaman ng ating mga kabataan na pinalagaan ng ating mga ninuno, yung pong mga kasalukuyan pang nakaluklok dahil sa kwalta, dahil sa greed, sinisira o sinasakripisyo. Kasi nga, ngayon lang sa kanila, hindi naisip yung kinabukasan. Bahala na kayo, basta ngayon okay kami. Parang ganun Naku, napakadami niyan sa mga lalawigan. Yung mga hindi nakikita, hindi nasisilip ng mga mata ng bayan. Marami po. Dapat talagang tingnan yan. Yung environmental clearance, marami din. Dahil hindi matitituluhan ang isang watershed area, ang isang protected area, kung wala namang kutsabaan. Ano ba ang kutsabaan? Bakit ito nagkakaroon ng kutsabaan? Dahil sa kasakiman. Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense File. Hanggang sa muli, maraming salamat po.